Babanggitin ni PBBM yung kanyang mga accomplishment, kaya sa nakikita ko, marami na siya nagagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami na tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he's doing an excellent job. Kung i-consider natin. Biruin nyo, I think he's doing an excellent job. Kumbaga, magaling ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas. At Siya mga minana na mga problema at ang previous minana. Marami talaga ang minana ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagdaang administrasyon, which is kay Duterte. Pero despite that, unlike his predecessor na sinisisi yung pinagmanahan niyang problema, yan ang Diba? Yan ang kinagandahan sa magaling na leader at matalinong leader. No? Instead na magnaknak siya at magnawa siya at sisihin niya ang nagdaang administrasyon dahil sa kanya napunta lahat ng problemang iniwan ni Duterte, hindi po siya nagreklamo. Instead, nilabanan niya ito at iniyan. Panuorin natin, ipapakita ko sa inyo sa sinabi nito ni Senator Raffy Tulfo patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano niya na-appreciate at nakita ni Senator Raffy Tulfo kung paano magtrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos at kung paano niya solusyonan yung naiwan na gusot ng nagdaang administrasyon, which is ang Duterte administrasyon. No, kung paanong nilinis ng paunti-unti ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga gusot at kalat ng iniwan ng Duterte administrasyon. Panoorin ninyo, baka mapaiyak din kayo sa sinabi dito ni Senator Raffy Tulfo kung gaano kabuti at maganda ang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa at sa mga Pilipino. Panoorin at pakinggan ninyo, mga kababayan. well, of course, babanggitin ni PBBM yung kanyang mga accomplishment, kaya sa nakikita ko, marami na siya nagagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami na tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he's doing an excellent job. Kung i-consider natin. Biruin nyo, I think he's doing an excellent job. Kumbaga, magaling ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Mga DDS ha, baka maluwa kayo sa inggit at baka magalit kasi kay Senator Raffy Tulfo dahil hindi po siya katulad ninyo na pikit ang mata at inggit sa ginagawang trabaho ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito, pakinggan nyo pa, mga kababayan. Na meron man siya mga minana na mga problema at ang previous Minana. Marami talaga ang minana ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagdaang administrasyon, which is kay Duterte. Pero despite that, unlike his predecessor na sinisisi yung pinagmanahan niyang problema, yan ang Diba? Yan ang kinagandahan sa magaling na leader at matalinong leader. No? Instead na magnaknak siya at magnawa siya at sisihin niya ang nagdaang administrasyon dahil sa kanya napunta lahat ng problemang iniwan ni Duterte, hindi po siya nagreklamo. Instead, nilabanan niya ito at inexpose niya ito. Yung mga gusot at problemang iniwan ni Duterte sa kanya, nilabanan at hinarap niya ito ng buong buo. Dahil bakit? Bakit kamo? Dahil mahal niya ang mga Pilipino. Mahal niya tayong mga Pilipino. Yun ang hangarin niya at gusto niya. Kaya ngayon, ang nagawa niya ay para sa ating bansang Pilipinas. Diba? Tama ang sinabi ni Senator Raffy Tulfo. Sobrang saludo ako kay Senator Raffy Tulfo. Sir, Senator, grabe. Sobrang na-appreciate mo ang ginawa at ang layunin ng Pangulong Bongbong Marcos. O di ba mga DDS? Baka iiyak na naman kayo ngayon. No, dahil sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo. Panoorin pa natin ito, mga kababayan. So kay BBM, hindi siya naninisi. Hindi niya sinasabi, kaya naghihirap tayo ngayon, kaya nagkakaroon itong problema ngayon dahil sa previous administration, dahil sa previous president. He's not like that. He continues doing what he thinks is good, is best, at ang nakita kong magandang accomplishment niya, marami siya mga ginawang trips sa iba't ibang bansa. Marami siyang ginawang accomplishment, lalo na sa ibang bansa. Diyan po nagagalit
ang mga DDS dahil naiinggit. At diyan po naiinggit si Sara Duterte. Sa dami ng accomplishment at trabaho at ginawa at tinapos ni Pangulong Bongbong Marcos, diyan po nagngingit-ngit sa galit at sa inggit si Sayad. Mga kababayan, biruin nyo, isang magaling na senador at mahusay na senador, no? Saludo sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo pa kaya mga DDS na puro ngak-ngak lang ang alam? Puro sabay sa agos lang, puro pambobola. Doon kayo naniniwala sa pambobola ng mga DDS ng mga Duterte ni Inday Sayad. Ito na isang senador na po ang nagpapatunay kung gaano kagaling at karespeto at kamahal ng Pangulo ang bansang Pilipinas. Hindi nyo ba naisip yun? Mga DDS na tanga, uto-uto. Wala ba kayong matinong pag-iisip para hindi nyo ma-appreciate ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Bali, wala lang ba sa inyo yun? Biruin mo, in-expose na ni Senator Rapi Tulfo kung gaano kagaling si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Instead na magreklamo si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa dami ng kalat, iniwang kalat at ang daming problema ang iniwan ni Duterte sa bansang Pilipinas, instead na magreklamo siya, hindi. Hinarap niya ito ng buong buo at ginawa niya ng solusyon paunti-unti. O di ba? Na-expose yung mga billion na flood control scam, na-expose ang matagal ng operation ng Pogo nila Duterte at Harry Roque. Di ba? Isa po yan sa mga accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos ang ma-expose at maipakulong kung sino man ang dapat maipakulong at guilty at lumabag sa batas. Isa po yan sa mga accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang yan, marami pa pong ibang mga proyekto. Panoorin pa natin to mga kababayan ang sinabi ni Senator Rapi Tulfo. And because of that, marami siyang naitap na maging economic partners natin, investors, which is good. At nakita ko rin, very serious siya sa kalagayan ng ating mga OFWs. O di ba? Biruin nyo mga kababayan, no? Si Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Rapi Tulfo, na-appreciate niya kung bakit magta-travel si Pangulong Bongbong Marcos. No? Dahil nga po yan para sa economic natin, para lumobo pa, no? At gumanda ang koneksyon natin sa ang bansang Pilipinas, sa ibang bansa, sa ibang mga lahi. Si Sara, nagta-travel siya. Para ano? I-promote ang Pilipinas? Hindi. Very ekis yan. Pinopromote niya o sinisiraan ni Sara ang bansang Pilipinas at ang Pangulo sa ibang bansa. Kaya siya nagta-travel. Yan ang pinagkaibahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Inday Sayad. Si Pangulo nagta-travel para gumanda pa at magkaroon ng magandang koneksyon ang ating bansang Pilipinas para sa ating bayan. Si Sara Duterte, nagta-travel siya, magwaldas ng pera na hindi naman niya pera, at siraan ang Pangulong Bongbong Marcos, at siraan ang bansang Pilipinas, at siraan tayong mga mamamayang Pilipino. Ang laking agwat po, ayan po, ganyan po. Si Pangulong Bongbong Marcos, ito si Sara Duterte, ayan. Ganyan po ang laki ng agwat nilang dalawa kung susumain at iisipin nating mabuti. No? Ayan po, ganyan po. Ito si Pangulong Bongbong Marcos, ito si Sara Duterte, ayan. Tapos, may gana pang mag-declare na tatakbo siya sa pagiging Pangulo ngayong 2028. Aba naman, ang lakas naman talaga ng kumpiyansya. Akalain mo, 2026 pa lang, ang layo pa. Mga kababayan, dahil kasi takot siya sa impeachment. Ba't kasi naman mga DDS, sabihan nyo si Sara Duterte na, Madam, dumalo ka sa impeachment mo kung totoong hindi ka guilty at kung totoong wala kang ninakaw sa kaban namin, dumalo ka, Madam. Di ba? Bilang Pilipino, karapatan nating malaman kung saan niya ginamit, winaldas, nilustay ang pera natin. Di ba?
hindi lang po piso, milyon-milyon po ang pinag-uusapan dito. Kaya may karapatan tayong questionin kung saan niya ginamit ang pera nating mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? So, yung mga bobong vloggers dyan at mga tangang vloggers at mga palasulsul na vloggers dyan sa taong bayan, mga bobo din yung mga yan eh. Mga bobo rin yung mga vloggers na yan na DDS. Dahil kamo, Pilipino sila. Sasabihin ba nila, hindi dapat kini-question kung saan ginamit ang milyon-milyong pera? Tanga ba kayo? Mga bobo ba kayo? Tanga. Mga bobo. Ang pera na ginamit ni Sara Duterte galing sa atin, tayong mga taxpayer. Mga bobo ba kayo? Sabihin nyo na confidential yan, dapat hindi kailangan tanongin. Bobo, okay lang ba sa inyong nakawan tayo? Tanga. Mga tanga kayo, kayo din mga DDS vlogger, mga tanga kayo. Okay lang sa inyong wag mag-explain si Sara kung saan niya ginamit ang pera? Bobo. Kabubuhan nyo talaga, mga DDS kayo. Diba? Kung hindi pa namang tanga kayo, mga DDS vlogger kayo, na pinagpakakalat nyo na dapat hindi dapat ipaliwanag ni Sara Duterte, ni BP Sara, kung saan niya ginamit, nilustay ang confidential fund, kasi confidential. Tanga, hindi lang piso o libo ang pinag-uusapan dito, milyon, mga bubo ba kayo? Kaya mga kababayan ko, isa rin itong mga DDS vlogger na to, ang nag-o-joke sa ibang mga tanga din na bobo na taong bayan, mga kababayan. No, pasensya na po sa word ko, mga kababayan, pero yun talaga ang totoo, no? Nagpapauto pa rin sila. No, anong hindi dapat lang na ipaliwanag ni Sara? Kasi ito dapat ipaliwanag mo sa Duterte. Dahil kung wala ka talagang ginawang masama o ninakaw, hindi ka guilty. Maghan sa loob mong mag-explain, pumunta sa kamera at explain sa Senado, sa Kongreso, sa buong tao dito sa buong mundo, mga Pilipino, para maliwanagan naman kami, no? Para hindi ka maakusahang magnanakaw ka sa kaban ng bayan. Sa dami-dami ng complaint laban sa'yo, hindi mo man lang masagot ni kahit ni isa. Hindi mo masagot ng tuwid, ng diretso, yung totoo talaga. No, bakit? Karapatan namin to, mga Pilipino kami, mga taxpayer kami. Kaya karapatan namin makrinig ang side mo, yung totoong side mo, at totoong sagot doon sa lahat ng impeachment complaint laban sa'yo. BP Sara Duterte. Sa halip na sumagot ka, nagtatago ka. No? Nagtatago ka, Sara Duterte. At sa halip na sa mga interview sa media, ano mo yung tamang sagot? Hindi. Kinakalaban mo pa ang Pangulo. Sinisiraan mo pa ang Pangulong Marcos. Natahimik ang trabaho para sa bansang Pilipinas. Wala naman sanang ganitong issue o hindi ka naman sanang matawag na guilty o Sara Lustay, Sara Sayad, ganun, o bobo, kung ano pa man tawag sa'yo ng mga tao, kung hindi rin dahil sa'yo. Wala kang maayos na paliwanag, hindi ka maayos bilang BP. Tapos dagdagan pa ng mga DDS na to ng mga fake news. Ano nangyari sa inyo? Yung iba nga ng mga DDS na mga Bisaya, nakulong na, hinuhuli na, pinaghahanap na ng NBI dahil sa mga fake news na pinapalabas nila sa platforms nila. Gusto nyo ba tayong mga Pilipino magkawatak-watak? Ang gusto nga ng PBBM ay magkabuklod-buklod tayong lahat eh. Si Sara Duterte lang ang lumis ng landas dahil ayaw niya yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na umunlad tayo. Gusto nila na mga Duterte, sila lang ang umuunlad, hindi tayo. Tayong mga Pilipino, nandito lang tayo sa laylayan nila. Gusto nila, sila lang ang maghari sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kaya nga, di ba, hindi nila ma-explain, magawa ng paraan kung paano sugpuin ang droga sa Davao? Di ba? Buong Pilipinas pa kaya? Mismo yung Davao City, hindi nila gawa ng paraan. May niwala ba kayo sa kanila, mga kababayan? Andyan na lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga nagpapatunay na hindi po yan AI, balita po yan mismo sa national TV. Ano na, mga DDS, hindi pa ba kayo nagigising? Hindi ba napapagod ka sa ng fake news ng mga DDS na sinusuportahan yung mga vloggers?
Hindi ba kayo napapagod? Ako napapagod ako kung ako lang. Kung normal na tao lang ako, hindi ako vlogger. Ay, mapapagod ako. Mas gusto ko pa magtrabaho na lang siguro ng tahimik kaysa sumali sa mga ganyang DDS na yan na supporters. Walang kwenta. Kasi kalauna, nasusupil din sila ng katotohanan. Wala silang matibay na ebidensya, puro lang sila fake news. Kaya nga gumawa ng hakbang ang Pangulong Marcos para mahuli itong mga fake news vloggers na to. Di ba? O mga kababayan ha, huwag niyong kalimutan, patuloy natin protektahan at ipaglaban ang Pangulong Bongbong Marcos dahil siya lamang ang may puso para sa ating mga Pilipino, para tayo ipaglaban at para tayo umunlad sa kung saan man tayo ngayon. Siya lang ang may puso na i-expose lahat ng dumi at illegal at mga katarantaduhan ng daang administrasyon. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang may kayang sugpuin yan. Hindi si Sara Duterte. Very ikis yan sa akin si Sara Duterte, mga kababayan.